Malugod na tinanggap ng Philippine Navy nitong Miyerkules ang goodwill visit ng Japan Maritime Self-Defense Force sa layuning patuloy na pagsisikap na palakasin ang kooperasyon sa depensa at pausayin ang maritime ties ng dalawang bansa. Dumating ang delegasyong sakay ng Japanese warship na GS Noshiro na pinangunahan ni Commodore Itsunobu Hore na naghulog ng angkor sa Naval Operating Base sa Subic Bay sa Zambales. Bumati sa mga bisita ang mga opisyal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commodore Salvador Bonogan. Pinarangalan ng commander ng NOBS ang delegasyon ng Japan sa pamamagitan ng seremonya ng pagdating ng nasabing warship. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kinatawan ng mga media na sumakay sa barko para sa isang guided tour na nakakuha ng mga insight sa mga kakayanan at teknolohiya nito. Si Hori ay sinamahan ng Assistant Defense Attaché na si Commodore Kawahati Norioke at Japanese Warship Minesweeping Officer, Lieutenant Commander na si Tanaka Takehiro, na kalaunan ay nakipagpulong kay Acting Philippine Fleet Head Commodore Ernio Batong. Ang courtesy call ay pinadali ang mga nakabuo ng talakayan na nakatuon sa pagpapalakas na pagkikipagtulungan sa dagat at pagalugad ng mga paraan para sa inarap na magkasanib na aktibidad. At ayon sa ilang mga defense expert, hindi lamang ito ordinaryong pagbisita ng mga delegado ng Japan upang makipagpulong sa mga counterpart nito sa Pilipinas, kundi may malalim pa itong pakay para sa kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Nakatuon na rin ang mga depensang militar ng Japan sa China kung saan patuloy itong nakikipagsagupa ng kanilang masasakyang pandagat sa pinag-aagawang Senkaku Island. Sinabi ng China na hindi na nila nagugustuhan ang mga ginagawa ng mga kapitbahay nito sa Asya na ang mga pinapatungkulan ay ang Pilipinas at ang Japan. Sinabi naman ito na may lehitimong banta sa seguridad sa riyon ang mga ginagawang military cooperation ng dalawang bansa. May balita kasi ang China na magbibigay ng malaking tulong militar ang Japan sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga na-decommission ng mga military equipment nito tulad na lamang na disodisyon ng mga tangke, helicopter at ang pinag-uusapang air defense system nito na Type 81. Bagay naman na hindi ito nagugustuhan ng China na ayon sa kanila ang Pilipinas na mismo at ang Japan ang nag-uudyok ng digmaan sa Asya. Samantala, umabot na sa halos 1,000 ang namatay sa Yemen sa patuloy na pambubomba ng Amerika sa mga kuta ng rebuilding Houthis. Sinabi ng pamunuan ng Iran na ilan sa kanilang mga kababayan na nagtatrabaho doon ay nadamay at umabot na rin sa 80 ang napatay sa panig nila. Sinabi ng kanilang punong ministro na si Abbas Araghchi, ang mga nasabing namatay ng mga Iranian sa Yemen ay pawang mga sibilyan na nagtatrabaho bilang mga private contractor. Mali di umano ang mga tinatarget ng US sa nasabing lugar at dapat matigil na ang ganitong mga karahasan sa kanilang mga kababayan. Pero sinabi pa rin ng Iranian official na magkakaroon sila ng informal talks kasama ang US para pag-usapan ang mga bagay na ito, lalong-lalo na sa isyu ng nuclear crisis sa pagitan ng dalawang bansa.